Hello, good morning guys. Kamusta na po ulit tayo? Um, Kamusta na ang pagtitrading po natin? Alam ko po na at this time medyo nagkakaroon kayo ng fear dahil sa nangyayaring geopolitical conflict sa Middle East. Nagkakaroon ng epekto ito sa stock market. But ika nga, sabi nga, show must go on. Kaya ituloy lang po natin ang pagtitrading natin. Siguro magtataka kayo bakit natin itutuloy ang pagti-trading kung ang market ay ah, nagiging bearish. Ah, so, but hindi naman po lagi na kapag ang market ay bearish, hindi na po tayo mag-invest. Tuloy naman po natin mag-invest sa abot ng kaya nating i, i, i-invest. Tulad po nito, ah, meron akong i-share sa inyo na kahit na ang market ay down, ay pwede pa rin po kayong mag-invest. So, katulad po nito, kahapon po, bumili ako ng Google. Ah, nagkaroon ako ng position na Google sa aking option trading. But nung binili ko siya, kasi nga dahil sa alam ko po na lahat po ng mga nag-invest ngayon ay nagkakaroon ng fear na baka hindi sila kumita. So, ipapakita ko sa inyo na kahit paano po ay pwede tayong kumita kahit na ang market ay downside o bearish. So, katulad po nito, meron akong ipapakita sa inyo isang yan, katulad po nito ng Google. Kapon po ay kumita ho tayo ng 300. Isa lang po ito sa ipapakita ko sa inyo. Pero marami din po akong iba pang position na nagkaroon ako ng magandang income. Ah, Katulad po nito, kung pupunta tayo sa flowchart po ng Google ng one day kahapon, ito po siya. Nagkaroon ng biglang pagbagsak ng market nga po. Siguro dahilan din yan sa nangyayari ang gulo sa ibang bansa kaya ho naaapektuhan ng stock market. But anyway, I will try to explain to you kung bakit ako nagkaroon ng income na 300 sa isa kong position na which is the Google. Kasi ganito po yun. Tulad po nito, napapansin natin na itong mga nagdaang previous days ay downtrend po siya. And then, dito po sa side pong ito, nagkaroon po siya dito ng sideway. Maybe it's because nga na ang tao nga po ay nagkakaroon ng fear na dahil nga sa nangyayaring problema ngayon sa mundo, nagkakaroon ng pag-iisip ang tao na baka bumagsak ang market. So, nung pinosisyon ko po siya, ang nung pinosisyon ko po siya, clinose ko po siya ng July 16. Pero nung pinosisyon ko po siya, I think pinosisyon ko naman po ito ng isang araw or 2 araw po kung hindi po ako nagkakamali. Yeah, 2 araw po bago ko siya ibinenta.
Yun nga po, ganun nga ho. Kasi ito, katulad ho natin dito, nakita natin nagkakaroon dito ng downside. Lower high, lower low, lower high, lower low po. Tapos nagkaroon na dito ng sideway. So, nung binili ko po siya siguro nandito sa time na ito. But what I'm thinking is after na mangyari ito, maaari magkaroon dito po ng downtrend sa areyang ito. Pero dahil nga po above ito pong sa RSI pong ito na yung base moving average niya po is paakyat po dito. So naisip ko po na mag-up mag-uptrend to. Akala ko nga po ay magda-downside. But hinayaan ko lamang po yung position na yan na karon dito ng bounce po kasi ito nga po yung resistance po niya. Kung i-check din po natin yan sa 1 hour time frame po, ito po yung nangyari sa 1 hour time frame kahapon, 16. Ito po, sa 16. Nagiging mahina na po yung trend dito ng market. Yan na, dito po, sa area po ito. And then may resistance po siya. So I'm expecting na with this area po, ano sinabi ko sa inyong 15, nung bumili po ako ng 15, dito po, sa area yan, ay iniisip ko po na tingnan din siya sa 1 hour. So, ganun nga ho. Nagkaroon din dito ng sideway na mahina po ang market. Mahina po yung parang wala ko siyang masyadong nag-i-invest po. May mag-i-invest man no, pero nagbebenta po. May mag-babay and then meron din yung magsesell. So, iniisip ko na after this, kahit na above EMA 9 po ang sa 21, pero mahina ang trend ho dito. At mapapansin nyo rin po sa RSI at sa MACD po na yung bracket ko po dito na 70, ito po yung 70, ito po yung 30, na maaaring magkaroon na po dito ng malaking pagbabago. At yung RSI moving average base niya po ay dumidikit na ho siya. So kapag nagkakaroon na ho dito ng pagsikip, maaaring mag-cross na po siya. At kung dito naman po sa MACD po, nakikita natin na pababa na ho siya. Mahina na po yung kanyang moving average po. Yung MACD niya, mahina na. Ito medyo bullish pa po dito. And then dito nagkakaroon na po ng bearish po. Ang paghina ng mga nag-i-invest. Kaya ho dito, nag-sideway na po siya. So, ganun nga ho nangyari. After 15 minutes po, ito, katulad niya, ito po yung 15. Dito tayo nag-buy. Pero nagkaroon na ng sideway. And then, bigla hong bumagsak yung market to kahapon. Talagang below RSI na sa bracket ko po na 30. So, ganun po. Ganun po ang nangyari kahapon. So, kaya kahapon gusto ko lamang pong hindi ko po sana ibebenta dahil ang expiration niya pa po ay sa 20.
Pero ibinenta ko po kasi nararamdaman ko po eh, kahit na ako po kahapon nahihirapan po talaga ako sa pag-trading. Kung saan po ako magbabay or saan ako magsesell. Kung saan po ako mag-execute o gagawa ng position ko. Ang position na gagawin ko ay buy or I mean call or put. But yesterday nga gumawa nga ako ng put. Ibig sabihin kasi po doon ng put na babagsak ko ang market. So, ganun ang ginawa ko kahapon. So, mostly kahapon, lahat ng pinosisyon ko ay puro put or like short. Ang tawag po namin doon, ang tawag ko po, short or put, uh, buy or call. Yung buy or call po, ibig sabihin po, tataas po ang market. And then, yung short po or yung call ay magda-down trend or magbe-bearish po ang market. So, yun po. Ganun po yung aking nangyari sa aking kapay. So, kung i-explain ko po sa inyo kung paano ko po ang ginagawa ko doon, ay ipapakita ko po sa inyo. Katulad po nito, kasi nag-option trading po ako. Naisip ko po na ang market, tuloy po ito, pipili ko tayo ng isang stocks na alam natin na pakita ko po sa inyo. Tayo sa Intel na ang ticker letter niya po is INTC. Tulad po nito. Pero disclaimer lamang po hindi po lahat ng naiisip ko po ay umaayon din sa aking strategy o ayon sa aking umaayon or nagiging ugma sa aking ginagawang pag-a-analyze po at pag-study. So, maaaring pwede natin sabihin dahil malapit na ho siyang umano po sa bracket ko na 30, maaaring iisipin po natin baka mag-uptrend na po siya, di po ba? Pero naisip naman po natin dito na below EMA 9 na po siya. So, maaari pong mag-downside naman po siya, di po ba? Pero ang ginagawa ko kasi dyan, nagkakaroon po ako ng, ina-analyze ko po siya sa 1 day, ina-analyze ko din po siya sa 1 hour. Yan po, katulad po niya, 1 hour na po yan. At ina-analyze ko din po siya sa 15 minutes time frame po. Ngayon, kung hindi ko na po talaga siya maintindihan pa po, ganun din ang ginagawa ko. Maabot po ako hanggang sa 5 minutes time frame. Kung anong maaaring mangyari within 5 minutes po. So, ganyan nga po, katulad niyan, iniisip po natin na katulad po nito, magsimula po tayo sa 5 minutes. Kasi below EMA 9 na po siya at malapit na po siya sa VWAP na maaaring bumaba na po siya. Di po ba? Pero kung titignan po natin dito, may support po dito at may support po doon. So, maaari po itong mag-uptrend within 5 minutes po. In every 5 minutes time frame. Pero kung titignan din po natin siya sa 15 minutes time frame, dahil below EMA 9 na po siya. Oh, ito pala EMA 50. Well, anyway, pwede rin naman po yan eh. Kasi ang sa akin po kasi, sorry kasi nandidikit po tayo sa isang monitor. Kala ko ito. Kasi dito po, naka-EMA 9 po ako dito eh. Kung titingnan natin dito po yung EMA 9, let's say, tingnan natin dito yung INTC o Intel. Yan.
So, nasaan po tayo dito? Dito ay nasa 15 minutes time frame po tayo. So, punta tayo sa 15 minutes time frame sa kabilang monitor. So, ayan po. Pero dito nasa EMA 9 at 21 po siya. So, yeah, katulad po nito. Pwede nyo pong tignan din, no, baguhin yung EMA 9 kung gusto nyo pong ma-research at may study po ng mabuti. Pwede nyo naman po itong katulad na nito, nasa baba na po siya ng EMA 9. Pwede po natin ibaba po yan sa EMA, katulad dito EMA 9. So nakikita nyo rin po siya na below EMA 9 na rin po siya. At yung EMA 9 niya po, yung line niya po niyan ay kakaroon na ng pagbaba. So, isipin po natin na kaya ko po ito sinishare sa inyo para kung alam niyo po na hindi maganda ang takbo ng market po ngayon, pwede rin naman po kayong mag-position na magda-downtrend ang inyong ipo-position. At kapag bumaba pa po ang market, kikita pa rin po kayo katulad ng pinakita ko kanina, ang put option po yun. Kasi katulad po niyan, may buy, bibili po ako buy, nasa alam ko po ay babagsak ang merkado. So, tulad po niyan, nasa isip natin na ito, maaari itong mag-downtrend dito o mag-bearish. Ganun din po kung titignan natin sa 1 hour time frame. So, sa 1 hour time frame, yan, makikita niya, pababa po siya, bearish. So, probably on this side, magkakaroon po ito ng sideway. Kasi nga, nagkakaroon na dito ng hammer, upward hammer at downside hammer. Ang tawag ko po dyan. May mga ibang tawag po dyan, mga ibang nagtitrading o nagtitrade ang mga trader. So, dito, ang nagiging parang kung sa akin po, nagiging undecided po ako. Ganun din ang mga ibang trader. Kung yun ang naiisip po nila. So, it's because lahat po ng stock ko ngayon ay bagsak ko. So, may possibility na sa akin mo ito ay mag-bearish po siya. So, ganun din po yan sa one day po. Titignan natin sa one day na kung ano mangyayari this coming week. Yan, makikita niya, pababa po siya. But, sabi ko nga sa inyo, mahirap pong i-predict ang market kapag nagkakaroon ng matinding pagbabago ang market, nagkakaroon ng malaking reaction po. But, katulad, ayan, let's see katulad yan, yung RSI po niya, malapit na po siya sa bracket, curve na 30. May possibility na umangat po ito ng konti or magtuloy-tuloy po siya. Ganun din po dito. Bakit po? Titignan po natin yan sa punta tayo sa isa kong chart. Yan. Tingnan po natin. Galing po tayo sa one day kanina. So, titignan natin dito sa one day. Yan o. Lumagpas na po siya dito sa support eh. Hindi na po siya yung, ika nga, ito po yung support. Yan. At ito po ang 16. Nakita natin na hindi na po siya hindi niya ni-resist yung support. At diba, katulad nga ito po yung support, ito po yung resistance, ito yung resistance.
na kung titingnan natin yung support niya, hindi na po siya ah, ika nga lumaban kahit sa resistance. So, kung may resistance so dito, katulad po nito, resistance, hindi na ho siya lumagpas o lumaban sa resistance. So, nagkaroon na ho siya ng downtrend. Ganun din ho dito. So, napapansin ko dito, hindi na siya hindi na siya lumaban ho para mag-bounce back, kundi nag-downtrend pa ho siya. So, kung balik po tayo sa isa kong monitor po ulit kanina, katulad doon nito. So, ituturo ko sa inyo, nandito po yung ano niya. Ito po yung kanyang 83.42. Ito po yung ah, strike price niya po. So, meron po ditong mga asking. Yan, katulad po nito, mga asking po yan. So, naisip ko po na kung itong strike price po niyan ay bababa po siya, na meron po siyang asking price or premium na bili tayo ng araw na may expired. Sabihin po natin 14 days po. Kasi mas maganda po, mas matagal o mas maganda, malaki po ang chances po natin. Na ang alam ko po, ang market po ay bababa pa po dito sa strike price po nito. So, meron ditong asking price or premium na $8.15. So, kung alam po natin na bababa po ito dito at bababa pa po siya, kikita po tayo. Pero kung bumibili po tayo dito, ay, kung ang market po ay tataas po siya, doon po magkakaroon po tayo ng loss. Kasi pataas po siya. Kasi ang binili natin, naanglam natin ang market ay magbe-bearish. Pero kung magbubulis po siya, of course, ma-negative po tayo. But kung ang market will go on our way, kung ano yung na-study natin at bababa po siya, kikita po tayo. So let's say, bigli po tayo ng $8. Yan o. Let's say $8. And then, mag-buy po tayo. So yan, meron na po tayong position. Hintayin na lamang po natin na after within 14 days kung ano mangyayari. So, hanggang doon na lamang po ulit. Maraming salamat sa pakikinig niyo. Sana may naintindihan mo kayo kahit papaano. Paki-like and share na lamang po at subscribe to my channel.